Hindi mo sila iboboto, hindi mo makikita ang kanilang mga pangalan sa balota. Pero sila ang may-ari ng bahay mo, ng trabaho mo, ng data mo. At minsan, kahit ang mga politiko mo, wala silang itinatayo, wala silang ibinebenta, wala silang nililiha. Sila ang nagpapagalaw ng pera. At kahit papaano, mas makapangyarihan sila kaysa sa Pangulo. Dahil sa modernong Amerika, ang pera ay hindi lang nagsasalita. Ito ang namamahala. Maligayang pagdating sa kasaysayan ng pananalapi, kung saan nagbabanggaan ang pera, kapangyarihan at kasaysayan, at kung saan walang kasing simple ng tila. Karamihan sa mga tao ay nakarinig na ng terminong hedge fund, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaintindi sa kahulugan nito. Ang pangalan mismo ay parang nasa pagitan ng isang legal na butas at isang serbisyo sa paghahalaman. Ngunit sa likod nito ay nakasalalay ang isa sa pinakamalakas na ideya sa modernong pananalapi. Sa esensya, ang isang hedge fund ay isang pribadong investment club para sa mga mayayaman. Ito ay isang pool ng pera mula sa mga mayayamang mamuhunan, mga pension fund at mga korporasyon na pinamamahalaan ng isang maliit na grupo na may isang misyon. Ang makabuo ng pinakamataas na kita gamit ang anumang estratehiya na pinahihintulutan ng batas. Hindi tulad ng mga kumbensyonal na pondo sa pamuhunan na nakatali sa mahigpit na mga patakaran tungkol sa kung ano ang maaari at hindi nila magagawa. Ang mga hedge fund ay halos walang regulasyon. Ang isang mutual fund, ang uri ng mga taong karaniwang bumibili sa pamamagitan ng mga bangko, ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Hindi ito maaring kumuha ng labis na mga panganib. Kailangan nitong iulat sa publiko ang mga hawak nito, parang pagmamaneho sa isang highway na may ganap na marka. Ang isang hedge fund sa kabilang banda ay nagmamaneho ng mabilis sa kalsada. Nanghihiram ito ng pera upang maparami ang stake nito. Bumibili at nagbebenta ng mga komplikadong kontrata na tinatawag na derivatives at maging ang mga kita kapag bumagsak ang merkado. Ang mga derivatives ay parang technical, ngunit sa totoo lang ay medyo simple ang mga ito. Ito ay isang pinansyal na taya sa hinaharap. Hindi ka bumibili ng mga aktwal na asset tulad ng langis o stock. Tumataya ka sa kung ano ang magiging presyo nila mamaya. Parang pagtaya kung ulan sa susunod na linggo, tanging maaari mong i-trade ang taya na iyon sa ibang mga mananaya gamit ang totoong pera. At yon ang kapaligiran kung saan umunlad ang mga hedge fund, ang mundo ng hakahabilis at paglilihim. Ang mga unang hedge fund ay hindi kasing peligroso na ngayon. Itinatag sila noong 1949 ni Alfred Winslow Jones, isang mahinahong sosyologo na nais lamang bawasan ang panganib. Simple lang ang kanyang ideya. Bumili ng ilang stock na inakala niyang tataas at tumaya laban sa ilang stock na inakala niyang bababa. Ngunit paano ka kikita kapag bumaba ang isang stock? Hiniram mo ito. Ganito ang proseso. Humiram ka ng stock mula sa isang broker. Sabihin nating nagkakahalaga ito ng $100. Agad mong ibinenta ang hiniram na stock sa halagang $100. Pagkatapos, kung bumaba ang presyo sa $60, bibilhin mo ito pabalik sa mas mababang presyo, babayaran ng broker at panatilihin ang $40 na diferensya bilang tubo. Ngunit kung tumaas ang presyo, sabihin nating sa 120, kailangan mo pa rin itong bilhin pabalik para mabayaran at matatalo ka. Ang operasyong ito ay legal, karaniwan at mapanganib dahil ang potensyal na pagkalugi ay walang hanggan. Ang stock ay maaring patuloy na tumaas ng walang katiyakan. Ginamit ni Jones ang pamamaraang iyon upang i-hedge ang kanyang mga taya. Pinoprotektahan ang kanyang portfolio mula sa pabago-bago ng merkado. Ito ay maingat, matalino, halos akademiko. Ngunit pagkalipas ng ilang dekada, ang ideyang iyon ay magiging ibang-iba. Isang industriya ng konstruksyon na hindi nakabatay sa kahinahunan, kundi sa paggamit, paglilihim, at kapangyarihan. Pagsapit ng dekada 1980, pumasok ang US sa isang panahon ng deregulasyon sa pananalapi. Pinaluwag ng Administrasyong Reagan ang mga regulasyon. Ibinaba ng Federal Reserve ang inflasyon at ang Wall Street ay nalubog sa murang utang. Bigla, sinumang may kakayahang mangutang ay maaring doblehin ang kanilang mga taya. At ang mga hedge fund ay pinanganak para gawin iyon. Hindi sila mga bangko, kaya hindi nila kailangan ng mga lisensya sa pagbabangko. Hindi sila mga pampublikong kumpanya, kaya hindi nila kailangang magbunyag ng maraming impormasyon. Nag-operate sila sa kulay-abong lugar, hindi nakita ng karamihan sa mga regulator, ngunit malalim na nakaugat sa sistemang pinansyal. Kung ang isang karaniwang mamumuhunan ay naglalaro ng chess, ang isang hedge fund ay naglalaro ng poker, gamit ang mga chips ng ibang tao sa isang mesa
na hindi alam ng publiko. Pagsapit ng dekada 1990, sumabog ang kanilang impluensya. Nakipagpalit sila ng mga pera, bond, stock, kalakal at maging mga bansa. Nang ang isang hedge fund na tinatawag na Quantum na pinamumunuan ni George Soros ay tumaya laban sa British Pound noong 1992, nawala ng pera ang buong Bank of England. Kumita si Soros ng mahigit $1 bilyong sa isang linggo. Binago ng isang pribadong mamumuhunan ang buong pambansang halaga ng palitan. Hindi lang iyon, basta isang manlalaro sa merkado, isa itong imperyo. Pagkatapos ay dumating ang unang babala, ang Long-Term Capital Management, LTCM. Itinatag ng mga ekonomistang nanalo ng Nobel Prize noong dekada 1990, ito ang sukdulang hedge fund. Gamit ang advanced na matematika hanggang sa puntong halos hindi na matatalo. Ipinapalagay na modelo nito na ang mga krisis ay imposible sa istatistika hanggang sa mangyari ang mga ito. Noong 1998, ang isang default ng Russia ay nagdulot ng domino effect. Bumagsak ang mga taya ng LTCM at ang mga pagkalugi nito ay nagbanta na magpabagsak sa mga pandaigdigang pamilihan. Kinailangang mag-organisa ang Federal Reserve ng isang pribadong bailout, 3.6 bilyon upang maiwasan ang buong pagkalat. Doon natuto ang mga hedge fund ng isang malalim na aral, kung sapat ang iyong laki, ililigtas ka ng sistema. Ang panganib ay hindi na isang panganib, kundi isang bagay na maaring ipagpalit. Mula noon, ang mga hedge fund ay hindi na lamang naglalaro sa merkado. Sinimulan nilang hubugin ang merkado. Napagtanto nila na maaari nilang maimpluwensyahan hindi lamang ang mga presyo, kundi pati na rin ang patakaran. Noong dekada 2000, ang mga hedge fund ay umunlad mula sa mga kakagamitang eksklusibo para sa mga mayayaman patungo sa mga institusyong $1 trillion. Kumuha sila ng mga dating opisyal ng gobyerno, nag-donate sa magkabilang panig, at nag-lobby para sa mga regulasyon na pabor sa mga komplikadong produktong pinansyal. Ang kanilang mga paboritong kagamitan ay leverage at derivatives, katulad ng jet fuel at mga pampasabog sa pananalapi. Gamit ang mga ito, maaring kontrolin ng isang maliit na pondo ang bilyon-bilyong dolyar na asset. Para maunawaan, isipin na mayroon kang $1 million. Maari kang bumili ng 1 milyong halaga ng mga stock. O gamitin ang 1 milyon na iyon bilang collateral upang humiram ng isa pang 9 milyon. Pagkatapos ay bumili ng kabuuang 10 milyong halaga ng stock. Kung ang presyo ay tumaas ng 10%, hindi ka kikita ng 10%, kikita ka ng 100%. Kung ang presyo ay bumaba ng 10%, mawawala sa iyo ang lahat. Yan ang modelo ng hedge fund. Mataas na panganib, mabilis na pagbilis, mataas na kita, gamit ang pera ng ibang tao. At kapag nabigo ang mga taya na ito, ang mga kahihinatnan ay kumalat sa buong ekonomiya. Noong 2008, nang pumutok ang bulan ng pabahay sa US, isang hedge fund manager si John Paulson ang nakakita ng sakuna. Ngunit hindi lamang siya nagbabala. Gumawa siya ng isang produkto na kikita kapag nabigo ang mga mortgage. Kumita siya ng $20 yung kita habang milyon-milyon ang nawala ng mga tahanan. Yun din ang taon kung kailan bumagsak ang sistemang pinansyal. Gayunpaman, ang mga hedge fund ay lalong yumaman kaysa dati. Malinaw ang mensahe, maari mong ibenta ng maikli ang pangarap Amerikano at manalo. Pagkatapos ng 2008, ang mga bangkong nagdulot ng krisis ay nahirapan dahil sa mga bagong regulasyon. Ngunit ang mga hedge fund, dahil pribado sila, ay nakatakas sa mga regulasyong iyon. Pinuno nila ang kawalan, naging mga nagpapautang, may-ari ng lupa, at mga lobbyist ng sabay-sabay. Nagsimula silang bumili ng mga bahay sa mga subasta ng foreclosure, buong kapitbahayan ng sabay-sabay. Ginawa nilang mga portfolio ng paupahan sa mga suburban home. Pagsapit ng dekada 2020, ang mga hedge fund at private equity firm ay nagmamay-ari ng daan-daang libong individual na mga tahanan ng pamilya sa US lamang. Sa ilang mga lungsod, isa sa 5 paupahang ari-arian ay pagmamay-ari ng isang institutional investor. Para sa karaniwang tao, ang ibig sabihin nito, hindi ka na umuupa mula sa isang tao. Nag-uupa ka mula sa isang spreadsheet. Isang computer sa New York o London ang nagpapasya kung magkano ang babayaran mo bawat buwan, kung gaano kabilis tumataas ang mga upa, at kung maaari kang manatili. At kung tumutol ka, good luck sa paghahanap sa may-ari ng kumpanya. Ang mga papeles ay dumaan sa mga shell company sa 3 estado at 2 tax haven. Hindi ito korupsyon, ito ay arkitektura. Dahil ang mga hedge fund ay hindi lamang nagmamay-ari ng mga asset, sila ang may-ari ng mga legal, political at pinansyal na istruktura,
na idinisenyo upang kumuha ng halaga mula sa bawat sulok ng pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos ng 2008, ang mga bangko ay nahirapan ng mga bagong regulasyon. Ngunit ang mga hedge fund na hindi nakatali sa mga bagong regulasyong iyon ay nakakita ng pagkakataon. Sinimulan nilang gawin ang dating ginagawa ng mga bangko, direktang pagpapautang sa mga kumpanya, pagpopondo sa mga pagkuha, maging ang pagbibigay ng pondo sa mga nahihirapang pamahalaan. Ito ay naging pribadong kredito, ang shadow banking system. Sa madaling salita, isipin ang iyong lokal na bangko na tumatangging magpautang sa iyo ng pera. Ang isang hedge fund ay nagsasabing oo upang doblehin ang interest rate. Dahil kapag ang iba ay umaalis, ang mga hedge fund ay sumasali. Nagpapahiram sila kapag walang ibang gustong magbayad, naniningil ng mas mataas na interest rate, at kadalasang kumukuha ng pagmamay-ari kung ang mga nanghihiram ay hindi makabayad. Pagsapit ng 2024, ang pribadong merkado ng kredito na ito ay lumago sa mahigit 2 trilyon, katumbas ng laki ng buong ekonomiya ng Italia. Ito ay isang bangko, ngunit wala mga bangko, at hindi lamang ito tungkol sa mga pautang. Ang mga hedge fund ngayon ay nakaka-impluwensya sa bawat pangunahing merkado na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay, enerhiya, pagkain, pabahay, pera. Noong pandemya ng 2020, kumita sila ng bilyon-bilyon sa pamamagitan ng pagtaya sa pagbagsak ng merkado. Pagkatapos ay kumita pa ng bilyon-bilyon sa pamamagitan ng pagbili ng makabawi ang merkado pagkalipas ng ilang linggo. Nang sumabog ang inflation noong 2022, lumipat sila sa mga kalakal, trigo, langis, metal na kumikita mula sa kakulangan, habang ang mga sambahayan ay nagbabayad ng mas malaki para sa pagkain at gas. Hindi lamang sila tumataya sa hinaharap, nililikha nila ito. Dahil kapag ang isang hedge fund ay kumuha ng isang malaking posisyon, gumagalaw ang merkado, nagbabago ang mga presyo at tumutugon ang patakaran. Maging ang mga sentral na bangko ay napapansin. Sa esensya, pinalitan nila ang regulasyon ng reaksyon, pinabaluktot ang mga patakaran ng kapitalismo sa pamamagitan ng bilis at sukat, ngunit hindi ipinapaliwanag ng pera ang lahat ng kanilang kontrol. Ang impluwensya ang pangunahing salik. Ang mga hedge fund ngayon ay kabilang sa mga pinakamapangyarihang entidad sa politika sa US. Sila ay mga pangunahing donor sa parehong partidong demokratiko at republikano. Ang kanilang mga ehekutibo ay dumadalo sa mga pribadong retreat kasama ang mga mambabatas. Kinukuha nila ang mga dating opisyal ng Treasury bilang mga tagapayo. Ang ilan ay may direktang ugnayan sa mga sentral na bangko. Ito ay tinatawag na pagbukas ng mga pinto. Kapag ang mga mambabatas ay nagtatrabaho para sa mga kumikita mula sa mga batas, hindi ito ilegal. Gumagana lamang ito. Makikita mo ito kahit saan. Isang retiradong manager ang sumali sa isang hedge fund pagkatapos ay nagsimulang mag-lobby para sa ahensyang dati nilang pinamunuan. Tinitiyak ng siklong ito na ang mga bagong batas ay nabubuo hindi upang limitahan ang kapangyarihan, kundi upang mapanatili ang katatagan. Tukuyin ito at ang tunay na katalinuhan ng mga hedge fund ay hindi lamang tungkol sa pagsasamantala sa mga patakaran. Maari silang kumita mula sa parehong katatagan at kaguluhan. Kapag kalmado ang mga bagay-bagay, umaani sila ng matatag na kita. Kapag may krisis, tumataya sila laban sa mundo at muling nananalo. Sa ganitong diwa, pinondohan ng mga hedge fund ang mismong konsepto ng sakuna. Isaalang-alang ang mga derivatives, mga taya sa mga presyo sa hinaharap. Ang mga instrumentong ito ay umunlad at naging sarili nilang mga merkado na may mga kontratang nagkakahalaga ng trilyong dolyar na nakapatong-patong. May mga derivatives para sa panahon, mga rate ng interes, maging ang mga natural na sakuna. Ang ilang mga hedge fund ngayon ay nag-i-issue ng mga catastrophe bond, mga insurance-linked securities na nagbabayad ng mataas na kita sa mga mamumuhunan kung walang malaking sakuna na mangyayari. Kung may mangyari mang sakuna, ang pera ay mapupunta upang mabayaran ang pinsala. Sa madaling salita, maaari kang tumaya ng direkta sa klima. Para sa kanila, ang panganib ay isa lamang pinagmumula ng kita. Ang lukang ito ay higit pa sa Wall Street. Ang mga hedge fund ay hindi lamang naglalaro sa merkado. Pagmamayari nila ang datos na nagtutulak dito. Bumibili sila ng satellite imagery upang subaybayan ang mga oil tanker, mga thermal sensor upang sukatin ang output ng pabrika, at datos ng credit card upang mahulaan ang pag-ugali ng mga mamimili. Gumagamit sila ng mga algorithm na sinanay sa milyon-milyong data point upang mahulaan kung paano ka gagastos, boboto o kikilos. Ito ay pagmamatsyag sa pananalapi, ganap na legal at napakalawak.
Kung ang tradisyonal na pananalapi ay parang pagbabasa ng ulat noong nakaraang quarter, ang pananalapi ng hedge fund ay parang pagbabasa ng iyong isip bago ka kumilos. Kaya naman tinatawag sila ng ilang analyst na bagong ahensya ng katalinuhan ng kapitalismo. Hindi nila kailangang kontrolin ang gobyerno. Kailangan lang nilang malaman kung ano ang gagawin ng gobyerno ilang segundo bago ang lahat. At karamihan sa kanilang kapangyarihan ay hindi nakikita. Ito ay struktural. Kapag ang mga hedge fund ay nagmamayari ng isang malaking bahagi ng pabahay, utang ng korporasyon, supply ng pagkain o infrastruktura ng enerhiya ng isang bansa, hindi nila kailangang magbanta. Ang kanilang mismong pag-iral ay nagiging leverage. Ang pagsisikap na magpataw ng mga kontrol sa renta ay maglilihis ng kapital sa ibang lugar. Ang masyadong mahigpit na pagsasaayos ng mga derivatives ay magiging sanhi ng pagkawala ng liquidity sa magdamag. Ang pagpaparusa sa haka-haka ay magreresulta sa pamumuhunan ng mga pension fund ng bilyon-bilyon sa mga hedge fund na dumaranas ng pagkalugi. Ang buong sistema ay idinisenyo upang mapanatili ang daloy ng pera, anuman ang magdusa kapag ito ay tumigil, at sa kabalintunaan, ang iyong sariling pension fund ay maaring bahagi nito. Ang mga pondo ng pensyon, endowment at mga kawanggawa ay pawang namumuhunan sa mga hedge fund para sa mas mataas na kita. Ang mga guro, nurse at mga manggagawa sa lungsod na ang ipon ay nakasalalay sa mga kita na iyon ay hindi sinasadyang nagpopondo sa mismong mga puwersang nagtutulak sa mga presyo ng pabahay at mga bilihin. Yan ang nakatagong loop ng modernong pananalapi. Ang pera ng publiko ay nagpapakain sa pribadong kapangyarihan. Ngunit narito ang pinakanakababahalang bahagi. Ang mga hedge fund ay hindi nakikita ang kanilang sarili bilang mga kontrabida. Marami ang nakikita ang kanilang sarili bilang mga pragmatista. Sasabihin nilang nagbibigay sila ng likididad, kahusayan o inobasyon. Itinuturing nila ang kanilang sarili na mas matalinong mga merkado. At sa ilang mga paraan, tama sila. Mas mabilis nilang inilaan ang kapital, natutukoy ang mga kawalan ng kahusayan, at inilalantad ang mga mahihinang negosyo. Ngunit ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa isang pangunahing katotohanan ng kasaysayan. Ang konsentrasyon ng kapangyarihan ay palaging bumibilis hanggang sa ito ay masira. Ang mga imperyo ay gumuguho hindi dahil naubusan sila ng pera, kundi dahil sa mga kawalan ng balanse. Nakita na natin ito dati. Kinontrol ng mga Renaissance Merchant Guild sa Venice ang mga ruta ng kalakalan hanggang sa sila ay mas malakas kaysa sa mga hari. Ang East India Company ay nagtayo ng isang imperyo na napakalawak na pinamunuan nito ang mga bansa na may pribadong hukbo na mas malaki kaysa sa hukbong British. At ngayon, sa ika-21 siglo, ang mga imperyo ay hindi itinayo sa mga barko o pampalasa. Ang mga ito ay itinayo sa leverage at datos. Ang mga hedge fund ay ang mga bagong kumpanya ng kalakalan, pribadong soberanya sa isang mundo kung saan ang kapital ay mas mabilis na gumagalaw kaysa sa batas. Hindi sila nagtataas ng mga bandila, pinapataas nila ang mga margin ng kita. Hindi sila nagdedeklara ng digmaan, pinupondohan nila ang magkabilang panig. Hindi nila kailangang sakupin ang mga bansa, binibili nila ang kanilang utang. Yan ang tahimik na kontrol ng modernong Amerika. At habang pinagdedebatehan ng mga politiko ang ideolohiya, ang mga tunay na nasa kapangyarihan ay abala sa pagkita mula sa mga pagkakataong iyon. Pinupondohan nila ang mga kampanya, mga patakaran sa kalakalan, at kumikita mula sa bawat headline na nakakaapekto sa mga merkado. Dahil sa isang sistema kung saan ang bawat krisis ay maaring ikalakal, ang katotohanan mismo ay nagiging isa pang variable. Ang panganib ay hindi ang pagkakaroon ng mga hedge fund, kundi ang pagiging mahalaga ng mga ito na hinabi sa kaibuturan ng ekonomiya tulad ng maugat ng liquidity. Kung mawawala ang mga ito bukas, ang mga merkado ay paralisado. Nagyayelo ang kredito, ang gobyerno ay nagpapanik. Yan ang antas ng malalim na pagtutulungan. Kaya kapag tinatanong ng mga tao kung sino talaga ang kumokontrol sa Amerika, ang sagot ay wala sa White House o Kongreso. Ito ay nasa mga tahimik na opisina sa Greenwich, Connecticut, sa mga spreadsheet at mga modelo ng panganib na nagpapasya sa kapalaran ng mga bansa bago magalmusal. Ang mga imperyo ng nakaraan ay sumakop sa lupain. Ngayon ay sinakop nila ang liquidity. Ang trahedya ay hindi ang pagkawala natin ng demokrasya dahil sa korupsyon. Sa halip, ipinagpalit natin ang mga bahagi para sa kahusayan hanggang sa hindi na kailangan ng pahintulot ang kontrol. Hindi na nauulit ang kasaysayan, ngunit pamilyar ang padron. Isang bagong naghaharing uri ang lumilitaw hindi sa pamamagitan ng politika,
kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan laban sa utang, datos at demand. At sa huli, natututo ang bawat imperyong may leverage sa parehong aral. Hindi ka maaring tumaya laban sa sistema magpakailanman. Kung magbibigay ito sa iyo ng bagong pananaw, pindutin ang subscribe. May sagot ang kasaysayan. Ipapakita ko sa iyo kung saan ito mahahanap.